Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis ug sa tanan diin naglantaw o naminaw ining atong Sibya karon. Kanana pong naglantaw din na sa YouTube. Good day ninyong tanan. And then those who are also listening and viewing us through Facebook, my greetings. I hope that you are in good health. And also karong adlaw, Lunes, ako nga timbaya usab ngadto ni Father Edward Tabada, who is celebrating his silver anniversary as a priest. Father Edward Tabada, mabuhay kayo, God bless. Hinaut-unta nga ikaw magpadayon sa imong pagkapari. Si Father Edward Tabada karon usa ka chaplain sa University of LaSalle dinhi sa Osamis City. Ingon man usab siya ang professor sa Sacred Scriptures sa St. Mary's Theologate. At this time also, he is doing his masteral degree. So, busy jugay na si Father Edward Tabada. Father Edward, mabuhay and congratulations on your silver anniversary. Kagahapon pod, ato pod nga mo congratulate po ko nila ni Father Ondo Roma, Father Rolly Lagada, Father Diding Aguilar Jr., they celebrated their 8th year anniversary as a priest yesterday, October 18. So, Father Juniper Ondo Roma, ang atong Chancellor o Economos Archdiocese sa Osamis. Ingon man usab si Father Rolly Lagada, ang ato nga kura paroko diha sa Panaon, Misamis Occidental. O ingon man usab ngadto ni Father Fernando Diding Aguilar Jr., nga ang ato nga Prime Star in charge o ingon man usab sa bookstore o in charge usab sa mga minteryo sa tibok Archdiocese sa Osamis. Greetings ninyo sa inyong kasaulugan sa inyong 8th priestly anniversary kagahapon Oktubre 18. Nya kagahapon kay Domingo man, pero sa gihapon giampo ko kamo. Ako ta kamo nga giapil sa kong holy hour. Busa karon ako usab nga greetings ngadto sa mga mayor dinhi sa atong dakbayan sa Osamis, si Mayor Fernando Sancho Ando Waminal, si Mayor Jennifer Witan diya sa Tanggob, si Mayor Lemuel Acosta dinha sa Oroqueta City. Greetings po nako. Nya pasalamat gyud tanan ni Mayor Inday Balais, ni Mayor Samson Dumanhog, ingon man usab ni Vice Mayor Evelyn Dumanhog. Ako pong greetings o pasalamat sa tanan ngadto ni Vice Governor Aurora Virginia Gigi Almonte ug sa iyang kapika si Vice Mayor George Almonte. Ninyo, husband and wife, thank you very much of your generosity. Ingon man usab akong pasalamat ngadto sa ato nga mga frontliners. Labi na gayod sila si Dr. Alice Padiranga, Dr. Jesus Martin Sansiangco, o ingon man usab nga ni EJ Abukay o ni Dr. Marty Imperio. Ang atong ebanghelyo karon ining adlaw Lunes, pitsa 19 adlaw bulan sa Oktubre 2020. October 19, 2020. Atong kutloon ang ebanghelyo sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Unya may usa ka tawo dito sa pundok nga miingon kaniya, magtutudlo, sultihi ang akong igsuon nga bahinan unta ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan. Si Jesus mitubag kaniya, undo, kinsa may naghatag kanakog katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan tali kaninyong duha. Og mipadayon siya pagsulti kanilang tanan, pagbantay kamo og likayin ninyo ang bisan unsang kahakog, kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan bisan unsa pa siya kadato. Unya misugilon si Jesus kanila nining sambingaya, day usa ka dato nga mayayuta nga maayog abot, na malandong siya, wala na ko'y kabutangan sa tanan kong abot. Unsa may angayan kong buhaton? Kini mao ang akong buhaton, mingon siya sa iyang kaugalingon. Gubon ko ang akong kamalig
ug magtukod ako og labi pang dako, din akong tigumon unya ang akong abot ug ang uban kong mga kabtangan. Unya moingon ako sa akong kaugalingon, pagkapalaran nimo undo. Ania na kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghan pang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom, o paglipay. Apan ang Dios mingon kaniya, oy buang, niini gayong gabi una, ikaw mamatay. Unya, kinsa may makapanag-iya niya ng tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Ug mitapos si Jesus sa pag-ingon, mao kini ang mahitabo kanila nga nagtigom og bahandi alang silang kaugalingon apan dili dato atubangan sa Dios. Ebanghelyo sa tong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo, pastang lisura no. Lisod jud kaayo ba kanang ang atong ebanghelyo karon kuyaw kaayo tungod kay kini mi hisgot man bahin og mga kabtangan mao bitaw no nga kana bitaw kining gisulti bitaw sa ebanghelyo. Take care to guard against all greed, for though one may be rich, one's life does not consist of possessions. And then it reminds me of another verse that says, what does it profit to a man if he gains the whole world and suffers the loss of his own soul? Because real happiness does not depend on material wealth. Real happiness is not on how much we accumulate in terms of worldly wealth, but real happiness is in Jesus. This is in conjunction with our theme yesterday, because our theme, remember, our gospel yesterday, last Sunday, give to Caesar what belongs to Caesar, give to God what belongs to God. Sa to pa di ay, ang tanang butang yun, gihatag sa Ginoo, para eventually, we also praise Him, kay siya man ang tinubdan sa tanan. Mao na nga, dili yun nato buhaton nga ang material wealth, ang kwarta, ug ang bulawan, mo'y atong saligan, nga mo'y makahatag ka nato og kalipay. Kay, usbo nako, dato ka kaayo karon, pero hakog ka kaayo, dili ka kibalong mo paambit. Dato ka kaayo karon, pero dili ka mutanaw sa mga nagkalisod-lisod. Dato ka kayo karon, pero mapanos o madaot na lang ang imong pagkaon tungod kay wala nimo ipaambit sa mga daghan nga gigutom, mga kabus o mga timawa nga nangandoy nga makatilaw sa imong masarap, sa imong lamian nga pagkaon. Mao na nga dili ka kinahanglan nga ang imong kalipay imo lamang ibutang diha sa mga kalibutanon nga bahandi. Happiness happiness should not be our happiness must not be anchored on material wealth, because the real happiness is only in God. Mao kini ang pagtulunan karon sa atong ebanghelyo. Mao kini ang gihatagan gayon og kinabuhi sa atong ebanghelyo. Ang atong ebanghelyo nindot jud kaayo nga ningon ang usa ka dato, uy, gamay raman kaayo ang ako nga tigumanan sa akong mga abot sa yuta ug uban pa. Magbuhat kog dako nga kamalig aron ang tanan akong mga abot sa yuta, tanan ako nga mga butang akong ibutang didto. Unya moingon na lang ko nga salamat nimo undo kay pagka haruhay si mong kinabuhi, inom og kaon na lang ang imong pagabuhaton. Pero unsay gisulti sa Ginoo, oy buang-buang, this very night you shall die. Mao na nga kinsa may makaangkon sa iyang kalibutanon nga mga bahandi. Mao na nga dili gyud maayo nga ang atong kinahanglan tag bahandi, pero wa na magpasabot nga maura gyud kana ang ato nga puy-an nining kalibutanan niya, wala na lang tay koneksyon sa mga pobre. Kung doon na gyud tay ato, mo gyud na gyud nga we must share. Importante gyud na kaayo kagahapon mao ang World Mission Sunday. Nga importante gyud kaayo nga kita mo paambit sa mga misyonero. Tungod kay ang mga misyonero lisod gyud kaayo kay moadto sila sa lain nga lugar o lisod kaayo ang
pagkaon sa mga baong lugar tungod kay wa ka maanad. Lisod kaayo, lisod ang tubig, lisod ang sinultian mo na nga ato yung ang paambitan yun ang mga misyonero, mo nang atong tabangan ang mga misyonero. Mo na nga karon gisgutan yun nga ningon gyud siya, ningon gyud ang atong ebanghelyo nga kining be careful, guard against all forms of greed, because happiness does not consist in worldly wealth. Happiness is anchored on God. Muna nga importante gyud kaayo nga kita mo ila nga unsay naa nato kini mga gipaambit lamang sa Ginoo o kita mga piniyalan lamang. Ang importante mao nga kita makahibalo usab nga mutabang sa atong isig katawo. Be generous to the poor. Share to the poor what you have. Always remember that you do not own what you have. What you have belongs to God. You are only being entrusted with that wealth, and because you are just the keeper of that wealth, then you have to share your wealth. Dili man tatag-iya sa tanan nga mga butang nga atong naangkon. We are just stewards of what we have. Ang importante mao nga unsay panalangin nga atong nadawat, atong ipaambit sa uban. Atong yung hinumduman ha. Klaro jud kaayo ang atong ebanghelyo karon. Klaro ang ebanghelyo nga ningon siya nga ang kining be careful be guard against all kinds of greed, because possessions do not guarantee life. Mo gyud na ang atong hinumduman nga ang tinuod gyud ay nga kalipay, ang tinuod gyud ay nga kinabuhi, naa gyud ay kun ikaw attached sa Ginoo. Our attachment must be on God. We must be detached from worldly wealth. Usahay gud kay mas ato pa man nga gipagginoo ang bahandi unya, murag dili na ta kaayo maayo og relasyon sa atong isig katawo tungod kay nagtuota nga bahandiano na kayo kita. Dili gyud na maayo mo na nga ato yung hinumduman nga stewards, keepers, mga tinugyanan lamang kita sa bahandi. What is important here is we know that God is the source of everything, and that we have to glorify the Lord. We have to glorify God because He is the owner of everything. And since we are just stewards of of these gifts, then we should know how to share this to others. Share to the poor. Share to those who are in need. Mao na nga importante gyud kaayo nga atong hinumduman nga ang tinuod nga kalipay wala sa bahandi, ang tinuod nga kalipay anaa sa Ginoo. Atong hinumduman ha, daghan kaayo ang nag-suicide. Bisan dato kay sila, mga kining mga artista dato na kaayo, mga tao nga mga dato na gyud kaayo, pero nag-suicide sila, nagpakamatay. Ngano man, dili sila kontento sa kinabuhi, naglibog sila. Pero kung ang ilang kinabuhi, ila pang gihalad usab sa Ginoo, ang Ginoo mo facilitate. The Lord will direct them where to go in order that they will be contented in life. There is contentment only when you know how to share what you have. Very vital in life is when we share to the poor, to the last and least in our society. That is why the Pope keeps on reminding us, go to the periphery. Maman bitaw nga akong gihimo ang parokya, ang usa karon ka barangay, nga parokya, nga mga usa ka parokya, akong gihimo, I transformed a barangay into a parish. Because the Holy Father keeps on reminding us, reach out to the periphery, go to the periphery. Kunya, ang Labo, Ozamis City, nagkinahanglan na gayod tungod kay suok-suok man na siya. Unya, doon na po siya apil ng mga kabukiran. Tingali, I might be misinterpreted by other priests. But I have to tell you, my position in life as an Archbishop of Ozamis is this. I have to create basic ecclesial communities within the basic ecclesial communities. Mao man ang pagtulunan sa tong Ginoo.
Mao man ni ang pagtulunan nga gisulti sa Santo Papa. Maupod kini ang ako nga subayon ug maupod kini ang akong huptan. Musuroy mo dito sa Bukidnon, sa Malaybalay, ang simbahan sa Malaybalay, the Roman Catholic Church in the Diocese of Malaybalay. Daghan kaayong mga barangay nga gihimo nga parokya. Nganuman, we have to create parishes within the basic ecclesial communities. Dili lang ta kanabang kontento sa dagko kaayo nga mga parokya. Importante gyud kaayo nga we have to reach out, dili man lang ta magpaabot bisan ining COVID-19. Importante gyud kaayo nga muadto ta sa mga barangay. Kung ikaw sa kapari, dili ka muadto sa imong mga kapilya tungod kay nahadlo ka nga ma-COVID-19 ka. You are not a good priest. You are not a good priest. You are not a good priest because you are not doing your pastoral work. Kung nahadlo ka, then wear face mask, wear your shield, and then celebrate the Holy Eucharist. Then after that, go out from the chapel, then go to your parish. Importante gyud kaayo nga manaris sa Holy Eucharist ang ato nga mga katawhan. Essential man ni. Dili man ni karon giluagan na magali og maayo ang ato nga kining quarantine. Giluagan og maayo. In fact, ang mga edad og 15 anyos hangtod sa 65 anyos, pwede na nga moadto sa mga mall. Kung pwede silang moadto sa mga mall, kung pwede silang musuroy-suroy, how much more in coming together to celebrate the Holy Eucharist. No excuses. No excuses. A priest who does not go to the barrio and celebrate Holy Eucharist because he is afraid to die, you have no full faith, and you must review, reflect, and discern your ministry. I am not joking. You should pray in front the Blessed Sacrament and ask why you are just staying in your convent. Mga igsoon, ang tinuod nga kalipay wala sa bahandi kundili naa sa atong pagpakiglambigit sa Ginoo ug ato kining gipadayon diha sa atong maayong gawi sa atong isig katawo. Ako diay nga usa ka condolence nako, akong tunol sa condolence ngadto ni Father Jongjong Biton and his brothers and sisters because of the death of their mother, si Ma'am Imbing Biton sa Santa Clara, Lamitan City, Basilan. To the Biton's family, particularly to Father Jongjong Biton and to the brothers and sisters. You know, Ma'am Imbing Biton was really a woman of faith, and she really gave her best during her younger days in the field of education. Muna nga, salamat kayo, Ma'am Imbing Biton. Unya, I know that you are a fulfilled woman because you have given your best. Ya, salamat gyud kaayo usab sa mga Biton's family sa ilang mga paghago sa simbahan, labi na gayon din na sa Santa Clara, Lamitan City, Basilan. Ang pulong sa Ginoo, ang ebanghelyo nga mao ang pulong sa Ginoo, angayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako di ay timbaya again ha. Akong timbayan ni Father Edward Tabada, who is celebrating his silver anniversary. Firstly, silver anniversary, 25 katuig sa pagkapari. Ako pong congratulations kagahapon nila ni Father Ondo, Juniper Ondo Roma, ang atong Chancellor o Economos, sa iyang ikawalo katuig pagkapari, ni Father Rolly Lagada, ang kuraparoko sa Panaon, sa iyang ikawalo katuig pagkapari, ni Father Fernando Diding Aguilar Jr., ang ato nga kining in charge sa printing press, din na sa kining Prime Star, sa bookstore, cathedral, o sa ingaman usab sa Minterio sa Tibok Archdiocese sa Osamis. Thank you, Father Diding Aguilar, on your 8th priestly anniversary. Ninyong tanan,
sa mga katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Ako pong pasalamat ni Bebe Lubitania sa iyang gihatod kagahapon, Domingo, unom ka sako nga bugas, unom ka tag 25 sako nga bugas. Ma'am Bebe Lubitania dina sa Bonifacio, salamat kaayo. Ngadto ni Dr. Marte Imperio, salamat. Sa dili pa day ko malimot, sa dili pa nako tapuson kining ako nga pamalandong, ako sa nga i-greet si John Datulayta nga misaulog sa iyang adlaw na tawhan niadtong Sabado, Oktubre 17. John, belated happy birthday. But I have texted you, John, nga hinaut unta nga ikaw sa kanunay maabtikon, sa kanunay anaang kadasig sa pag-report, tungod kay ang katawhan, dili lang sa Osamis, kundili ang tibuok nga probinsya, dili lang ang tibuok probinsya, kundili ang kasikbit nga probinsya, na mati o gusto yun nga makadungog sa imong Sibya kada adlaw mga alas 5:30 hangtod sa between 5:30 to 6, ikaw yun ang gipaabot aron mupahibalo unsa na ang kahimtang sa Osamis, unsa na ang kahimtang sa probinsya. Busa John, salamat kaayo. That is a good ministry. You are doing good ministry in the pulpito sa kahanginan. Padayon, happy birthday, God bless. Wa nun ta magkita, kay kung nagkita pa ta, makabungog tingali nga birthday celebration ang akong ihatag kanimo. Maayo po John. Pero kung muari ka, tagaan niya po kag belated happy birthday. God bless. Mabuhay ka John. Happy birthday. Ang Ginoo, uban sa pangaliya sa Birhen sa Kuta, magapanalangin ka nato sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.